Hello guys! Welcome back to my channel and to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang iniintay nyo, mag-subscribe na kayo. Another motovlog here! Kaya naman, samahan nyo ako. So mga kateki, andito nga tayo sa ating garahe para sa quick walkthrough nitong ating unit na nire-review, the BMW F900 GS. At nanghihingi na agad ako sa inyo ng pasensya dahil medyo marumi itong ating unit. Ginamit kasi natin siya over the weekend, then alam nyo na, maulan lately, so ayan, may konting dumi lang naman. So anyway, bibigay ko lang naman dito sa ating quick walkthrough yung mga basic specifications, accessories, features nitong ating motor na ginagawa ng quick review. Anyway, actually I'm not that familiar with the F900 GS. I am familiar with the F900 XR. Isa yun sa mga pinangarap kong motor, to be honest, at ginawan ko siya ng review. Nung nahiram natin dati siya sa BMW Libis, sobrang gustong-gusto ko siya. And that was the time na hindi pa ako sobrang galing mag-manual. As in, and that bike taught me how to become better pagdating sa mga manual. Kaya sabi ko, gusto ko magkaroon nito. And ang napansin ko dito, parang hindi siya GS line, ano? Diba? Typically, nakikita natin sa mga GS, medyo malaki, malapad, and adventure na adventure ang dating. This time, para siyang, parang sporty enduro ang datingan. Yung nipis niya, yung taas niya, yung windshield niya, yan ang unang-una ko napansin sa kanya. Hindi siya sobrang bulky at some point. And gusto ko siya, maporma, parang hip, parang, I don't know, parang malayong-malayo sa typical GS na nakikita natin sa road. So, this is a, sabi nga nila, a breath of fresh air, diyan. Parang pwede kang mag-adventure, nasa linya ka ng GS, pero kakaiba yung gamit mong motor. And this specific color, guys, is the GS Rally. Ayan, nakalagay na nga, GS. GS Rally. So, may combination siya of red, white, and blue. Typical BMW. We also have the yellow and a red combination. I really like that color. And ang tawag sa color na yon ay passion. Pero basta gusto ko yung pagkadilaw na kakaiba din. Parang hindi ka naka BMW pero naka BMW ko. And another color that I also like is the Black Storm Metallic, or para siyang triple black, 'di ba? All black talaga siya, yung upuan niya, everything, yung paint black. Pero this one, again, is the, hindi pa GS Rally, sorry, GS Trophy. So, they have three colors, Black Storm Metallic, Passion, and GS Trophy. So, yung Black Storm Metallic and the Passion color, mas affordable siya, 995,000 pesos. So, walang 1,000,000. And this GS Trophy color naman ay 1.135 million. So, bakit mas mahal bukod sa color? This one kasi, guys, sa harap natin ay naka-Enduro pack na, or Enduro Pro package. So, ano ba difference nun kumpara doon sa dalawa? Siyempre, mas kargado to, guys. At the same time, depende rin yan kung anong trip mong ride. This one, mas more on mga enduro roads, yan, mga off-roads. But at the same time, pwede pa rin naman siya sa mga asphalt or mga paved roads. Pero yun kasing isa, yung all black and the yellow one, mas in-road ang gamitan ng mga ganong klaseng motor. But of course, as a rider pa rin naman yan regardless of the bike. Sasabi ko lang yun naman yung difference ng Enduro Pro package. So mamaya, i-breakdown natin yung mga Enduro Pro package accessories or parts na pwede nyong i-add or makukuha naman kung naka-GS Trophy kayo. So, ano ba natin, saan ba natin sisimulan ito? Of course, kung mapapansin nyo, dito guys, TIG 1.135 million, naka-Akrapovic na kayo. Yan. And meron niyang rear silencer. So, this one, of course, nakakadagdag yan sa gaan ng bike, diba? And speaking of nakakadagdag sa gaan ng bike, alam nyo ba na plastic ang material nitong tangke nila? And ito, isa sa mga reason why magaan din itong bike na to. And sasabihin ko rin sa inyo yung personal experience ko or insights ko nung ginamit ko na itong motor na to later on this video. So ano pa ba yung mga nagpadagdag ng pagiging magaan nitong bike kumpara sa ibang GS line?
And mapapansin nyo nga, sabi ko sa inyo, parang hindi siya ganun kalapad. So, dun pa lang, di ba? Wait, balik tayo dun sa kanyang tangke. Bukod sa plastic yung material nung kanyang tangke, ang capacity naman nito ay 14.5 liters. And pag full tank tayo, ang overall weight nitong motor na to ay 219 kilograms. So, 'di ba? Talagang magaan lang kumpara sa ibang GS. So, this one is water-cooled, guys. 2-cylinder, 4-stroke engine na mayroong 4-cam operated valves per cylinder. And then, also, meron na itong 2 overhead camshafts and dry sump lubrication. So, hindi naman nila tinipid itong motor na to, guys, kahit 1.135 million lang siya kumpara sa ibang GS line. Lalo na yung mga 1250, diba? But of course, this one is F900, so ang kanyang displacement ay 895cc. Meron din nga pala ito, guys, na 105 horsepower. So, alam niyo yun, hindi siya bitin. Kahit you have an enduro bike in front of you, meron pa rin siyang power, lalong-lalo na pagdating sa speed. Ang isa nyo pang mapapansin dito, actually, kahit naka-display pa lang siya sa showroom or sa dealership, is the seat height. Ang taas niya. This one is 870mm. Pero dahil makitid yung kanyang upuan and magaan nga siya, hindi siya mahirap itayo. Alam niyo yun? Kumpara sa ibang bike ko dito na matataas and then mabibigat, mahirap. Mahirap itayo. This one, hindi. And madali siyang i-manage. Madali siyang ilipat-lipat, itulak-tulak. Yan, dahil magaan nga siya. So, yung 870mm seat height, I believe there's an option to have it lowered or higher pa. I believe naman ang BMW always finds way to suits your ride, diba? I'm just not sure kung meron silang low seat option or model. Pero, of course, pwede mo namang gawa ng paraan yan sa adjustment or sa seat. So, we'll inquire na lang with BMW if there's another option. Pero for me, 870mm is just okay. I can still manage the bike. Walang kahirap-hirap, lalong at magaan siya. Dito sa harap, guys, ay yung mga typical na makikita nyo sa isang BMW bike. Of course, we have here this wheel. Ito yung up-down, yan, left-right, yan. Based on my experience, basta under warranty ang yung unit, kahit ito ay masira, worth 11,000 ata to or 12,000. Free papalitan ng BMW. Ang ganda ng service, no? Ang ganda ng after sales. So, of course, they also have menu here. And I love this, guys. Cruise control. At ginamit ko to. Sobrang sarap gamitin kahit sa expressway. Of course, use this with caution. Diba? Yung mga marurunong lang gumamit. Huwag tayong pasaway. So, for 1.135, meron ka ng cruise control. Sobrang laking tulong kung mahilig ka sa mga long rides. Panahon para magpahinga. So, what else do we have? The typical buttons we have here. And keyless na to, guys. Itong GS Trophy variant ay keyless na. And meron din siyang dalawang. This one is the USB. This one is, oh, sorry. This one is the 12 volts. Ayan. Wait, lapit natin. 12 volts. And ito naman yung kanyang USB. Nice na ba? You have 2 power outlet here in front. Kung mahilig kang magkakabit ng mga phones or gadgets here. Or you can also buy a navigator. Merong BMW navigator. Yung iba naman na nilagay dito ay Chigi, of course, or other brands ng gadgets or device that you can use for navigation and everything about using your bike. So, you have 2 power outlets there. You have other buttons here. Doon sa ating takbo, tinry natin tong gamitin. The heated grips. Kasi may button. And I'm just not sure if this one is the heated grips na. But, tatry natin ulit. The first try, parang hindi ko siya ganong naramdaman. So, I'm not sure kung button lang to at nakaabang lang siya or gumagana talaga siya. Anyway, we have the mode button here. What can I say? Okay naman. Okay, yung side mirror, diba? Yan. Everything that you need to have on this bike, meron tayo. And this one, guys, is the 6.5 TFT display. Sabi ko sa inyo, marumi. Kasi tumakbo tayo kahit umuulan eh. Diretso pa rin tayo ng takbo kahit umuulan. Yan.
Wait, weak battery. Medyo malayo battery natin. So, this one is 6.5 inches TFT display. Meron din tong BMW Motorrad connectivity. Yun yung connection para sa inyong phones so that you can access everything and see everything on your phone or on this display. Wait. Yan. So, tinanggal natin notifications. You can see everything you need nandyan. Yung sa gasolina or tank capacity. Modes, we have dynamic. Oo nga pala guys, isa sa mga difference ng Enduro is the modes. This one, meron siyang dynamic at road. Yung isa naman, yung two other colors, meron silang road at rain. But sa settings, I believe, nung inopen ko to, meron sa settings which you can just, yan, change. So, dalawa yung pwede mo i-on or gamitin. Where is it? Yan, vehicle. Riding mode. Ayan, as you can see, meron siyang rain, road, dynamic, enduro, enduro pro. So, this bike has like 5 modes. But of course, dun sa quick button, you can only choose to be on. So, ako ang ginamit ko ay road at dynamic. Yan. Alam nyo na, medyo mahilig tayo sa mga ganyan takbuhan. But, kahit nung tinakbo ko siya ng umuulan, okay naman siya. No problem. Di ako nahirapan. Of course, if you like off-road or enduro ride, ayan, you have more options. Very nice. Because, binibigyan ka niya talaga ng option depending kung anong klaseng ride ang gusto mo. Wait guys, bago ko to ginawa ng vlog, niliwanag ko naman yung ibang things that I have read online. Kung ano yung Enduro Pro package, kung Enduro Pro ba itong gamit ko. And I believe yung iba dito, pang Enduro Pro, like yung keyless setting, pang Enduro Pro yun. Of course, the price, the cruise control, the heated grips. But this one, like the handguard. Ang alam ko kasi pag naka-Enduro Pro package ka, dapat yung handlebar mo black na rin. But this one is not black. Pero may handguard na siya. And metal din yung kanyang handguard. Alam nyo pa guys, na napakalaking tulong niyang handguard na yan. Lalo pag mahilig kayo sa mga off-road. Pag nababagsak ang inyong motor, mahal pag nabali ito, itong lever na yan. Sa BMW, I believe around 10,000 ata ang papalit yan or replacement niyang inyong lever pag naputol. And yan ang typical na nakikita ko sa mga enduro or adventure bike. Yan ang unang nasisira pag nababagsak. So, ito maganda kasi meron na siyang handguard. And meron na rin siyang engine guard. But, another thing, sa Enduro Pro package guys, kasi dapat itong forks natin ay Showa na at color gold, tas may nakasulat Showa. But, ito ay black. Maybe this one is not the Enduro Package Pro setup, pero on the Enduro Package Pro, you can have this or the Showa forks as an add-on. So, maganda kasi magiging gold yan sa halip na black. So, ayan. This one is on naka-LED na rin ang kanyang mga ilaw. So, nice. And, alam nyo itong kanyang windshield. Gustong-gusto ko. Kasi, hindi siya kamukha ng ibang windshield na nakikita ko sa ibang adventure bike. And, yung style niya, naging sporty yung dating nung enduro bike na to or nung adventure bike na to. And, ang ganda nung kinalabasan, ha. Tapos, what else? Naka-Brembo brakes na rin pala to, guys. Let me show you. Ayan. And of course, naka-spoke wheels. I like the gold rims. Ang lakas niya makaganda sa mga big bikes, diba? At dahil nandito na rin lang tayo sa gulong. Ang rim size nitong front ay 21 inches. And ang kanyang tire size ay 90 by 90. Dito naman sa likod, guys, ay 17 ang kanyang rims. At ang kanyang tire size is 150 by 70. Obvious naman. Kitang-kita yung, di ba? Wait, let me show you. Yan. Ang nipis nung harap natin and ang lapa dito sa likod. So, nice talaga pang off-road. Tinitingnan lang natin guys yung mga dumi. I mean,
details dito. So as you can see, may GS dito. Meron ditong BMW Motorrad. Sorry, ang dumi. And this bike as well, guys, meron tong BMW Motorrad ABS Pro. Of course, meron siyang dynamic traction control. Tapos, although naka-rear silencer yung kanyang Akrapovic, I believe there's an option sa mga gusto dyan na mas maingay yung kanilang mga bike. Baka pwede tayong bumili ng full system nitong motor or nitong exhaust na to. Just like with my S1000 XR, nakabili kami ng full system and mas maganda na yung kanyang tunog. So, what else? Of course, we have the LED headlight with daytime riding light and the LED flashing turn signals or indicators. Where is it? Here. Yan. Ang maganda guys dito sa BMW, lalo pag mga GS line nila or yung mga adventure bikes nila, ang daming accessories na pwedeng bilhin sa kanila. Actually, this time around data may mga promo pa sila na pag bumili ka ng bike, may kasama ng exhaust or free exhaust or may kasama ng top box, which is BMW, hindi ibang brands. Talagang BMW brand din yung mga freebies nila this time. So, very nice. Alam niyo naman tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga free. Masaya tayo pag meron tayong nakukuhang ganon. So, anyway, ang mga optional accessories para sa ganitong motor or for the F900 GS is the Vario luggage system. Pwede ring magkaroon ng tank bag, engine guard, adjustable foot brake levers. We already have that. Handlebar risers, of course, high windscreen if you don't like this. And BMW Motorrad Connect Ride Navigator. Sabi ko sa inyo yung nilalagay dito. Yan. Para mas maganda ang connectivity nyo sa inyong phone at mas maganda, of course, ang inyong biyahe. So, pagdating sa BMW, sobrang daming options. And of course, hindi lang yung accessories and parts. Pati yung mga gears, diba? Meron tayong vlog dyan sa ating Facebook. Yung sapatos, yung jacket, t-shirts, long sleeves, everything. Bags, they have it on BMW. So, you can visit BMW Daang Hari, guys. Kompleto yung mga bikes nila doon. Meron sila mga demo bikes if you want to try. And of course, they also have the accessories, gears, and things you want to see if you're interested with a BMW bike. So, after nating i-on to, of course, paparinig ko sa inyo ang kanyang exhaust. Quick walkthrough or walk around dito sa ating bike for the features, specifications, parts, and everything. At balik na tayo sa kalsada. So ito guys, gear up tayo dahil isosoli natin tong motor na hiniram natin for a quick review. This is the BMW F900 GS in GS Trophy color. So ibabalik natin to sa BMW Daang Hari. Medyo malapit lang kaya medyo bilisan natin tong vlog natin habang nakasakay sa motor. Of course, the usual, nagkaroon tayo ng quick walk around dito sa motor natin, dito sa ating garahe para sa mga specs niya, features, parts, accessories, everything about the motorcycle pagdating sa papel. And this time naman, dahil ibabalik natin siya, sasabihin ko naman sa inyo yung mga insights ko, yung mga personal insights ko about this bike after using it for days. Una-una, ito mapapansin nyo, medyo mataas siya. Wait, ito siya pag naka-stand, parang naka-regular riding shoes ako ngayon, hindi siya mataas. So, medyo effort tayo ngayon. Dahil tiptoe ako dito. Ayan. As in tiptoe. Sanay naman tayo sa matataas na motor, pero
of course, kailangan pa rin natin mag-ingat. Ang maganda lang dito ay magaan siya. So, madali siya itayo. Yung XR ko kasi, mataas na nga siya, mabigat pa siya. So, minsan may effort, lalo pag hindi maganda yung kalsada or hindi siya elevated. Ito tunog niya pag nag-start. Hindi naman ganun kaingay, pero nakaakara na to, guys. So, siguro kung mabibila ng full exhaust, mas magiging maganda tunog niya. So, sabi ko nga, 'di ba, guys, magaan siya. And malaking bagay yung pag mataas yung motor para mas madali siyang i-manage. And at the same time, kung mahilig kayo sa mga enduro ride, adventure ride, mas madali nyo mamamanage yung motor, yung mga klase ng ride na gagawin nyo. But at the same time, sa mga on-road ride naman, okay naman. Or paved roads, yung mga asphalt ride, okay naman siya, oh. Isa sa mga nagustuhan ko sa motor na to, bukod sa magaan siya, is ang bilis niyang bumilis. Nagulat ako actually. Parang how do I say this? Although ang nagamit ko pa lang naman na BMW Adventure ay ang 1250 GS, 1200 GS, and what else? Hindi pa ako nakagamit ng mga 750, 800, 900. Meron ba? Bukod dito. Yun. So, first time ko gagamit ng below 1000 cc na GS. So, mababa yung expectation ko, diba? But, it surpassed my expectation naman. Ang bilis nga kasi niyang bumilis. Nung nagamit ko siya over the weekend, pa Batangas, partida, hindi pa maluwag yung expressway. In a way na yung hindi ka makatakbo ng dire-diretso talaga ng mahaba. Ang pinaka mabilis na nagawa natin dito sa motor na to is 170. And walang kahirap-hirap yun, ah. Alam mo naman pag ang motor medyo hirap na. Ito mukhang malayo pa yung kaya niyang marating. Hindi lang 170. So sabi ko nga dun sa walk around natin sa garahe, sa papel sabi nila hanggang 200 km ang maximum speed niya. So not bad for a 900cc bike or 895 bike or 895cc bike. What else do I like? I like the color actually. It's so BMW. Pero if I'll be given a choice to choose, of course gusto ko yung dilaw. Ang ganda ng pagkadilaw niya. Although that's not my favorite yellow color. Maganda yung pagkadilaw niya in a sense na parang hindi naka BMW pero naka BMW. I like that feel eh. What else? Isa kasi sa maganda sa BMW are the options for add-ons like sa parts and accessories. So, they're always accessible. Mapa Market, after Market Man or mismong sa BMW, napakadaling makabili. And hindi naman ganun kamahal. So, what are the things? Yung yung price nito, I like it. It's 1.135 but you also have the option to get the 995. So, yung price difference niya, although kung tutuusin, hindi naman ganun kalaki eh. Malaki na yung makukuha mong upgrade if you choose this 1.135 million. As well as yung sinasabi kong affordability niya is, imagine 1.1 tapos may ganito ka ng klaseng motor na pwedeng pang adventure, pwedeng pang paved roads, pwedeng alam mo yun, kasi kahit sabihin coffee ride lang pupuntahan mo, parang hindi siya ganun ka-bulky, hindi siya ganun kahirap gamitin, hindi ka mahihirapan i-manage yung motor mo. So pwedeng kahit ito lang ang motor mo, I think that's good enough. Unlike yung
you only have one option to have one big bike, and of course kailangan yung motor mo medyo sakto sa karamihan ng ride na pwede mong gawin para sulit naman. So isa ito sa mga option na yon. So pagdating naman sa mga beginner or not that skilled, marirecommend ko ba to? Yes, kasi hindi naman siya ganun ka wild or ka-powerful. Manageable pa rin naman yung power niya, but at the same time meron, hindi yung wala talaga. Ang iisipin mo lang naman talaga dito is the height or the seat height. Kasi kung hindi ka comfortable sa matataas na ganito, of course, you have to lower it first. Have the option to lower it first para mas komportable ka at mas confident ka dun sa motor. But if seat height doesn't matter to you, like me, goods na goods tong motor na to. So what else? Ayan o guys, tiptoe talaga ako pag huminto. Kaya ako naman pag ganitong mga matataas na motor, lalo pag hindi akin, maingat naman ako. I don't go into things na palagay ko mag-aalangan ako. Tulad yan. Pero pag naging komportable na ako sa hiniram kong motor, kunwari after ilang kilometers na takbo or after several days na nagamit ko siya, na ma-max out ko naman yung capability niya. In the sense na feeling ko na ride ko siya talaga sa paraan na gusto ko. And naramdaman ko talaga yung ganda or yung features ng motor. Other things na nagustuhan ko sa kanya, may relation pa rin dun sa presyo niya, is yung quick shift, tapos yung mga protectors like the handguard, and I also like this cruise control, and then the heated grips. So alam mo yun, parang wala ka na idadagdag halos eh. Yung mga nakuha mo, ayan na, gagamitin mo na lang sa price na yun. At naka BMW ka pa. So, 'di ba? Imagine, sobrang sulit yung ilalabas mong pera. What else? Yun nga, ang pinaka gusto ko talaga dito is bilis. Alam niyo naman tayo, mahilig tayo sa medyo mabilis na motor or mabilis na motor. And hindi niya ako dinala. Ano ba tawag doon? Hindi niya ako disappoint. Ayun, ang tagal bago ko na naisip na ano kasi ko dun sa crossing. Anyway, so yun, hindi siya nakaka-disappoint. Yun ang masasabi ko dito sa motor na to. At the same time, you have this bike na nasa GS World ka but not, alam mo yun, yung parang I'm into two different worlds within BMW. So very nice option. And anyway, I think at the end of the day, you can try this out. You can say it for yourself kung anong feeling nyo rito. Pero for me, it's so nice to have a bike like this kasi you can have this fun of a bike. I will try to use this again. Baka mahiram natin ulit, mas mahaba ang maging biyahe natin para more deeper yung ating mga insight. But for now, I really recommend this one. Goodbye, don't worry, I can rest assured that if you want to try it, punta lang kayo dito sa BMW Daang Hari dito sa lilikuan natin para matry it. And marami rin kayong ibang demo bike na pwedeng hiramin dito. I will put Danielle's name on the screen para makontak nyo siya kung mayroon kayong any inquiry regarding demos, the sales, accessories or anything, serviceman or kung ano man yan. So, you can just contact him directly. Again, thank you for watching this vlog. Wait. Ay, dami F900 oh. Again, thank you for watching this vlog. Please subscribe, leave a comment, and like this video. And also, please follow me on Facebook, TikTok, and Instagram. And I hope to see you again on my next vlog. Bye-bye mga kateki! Kuya, tawagin ko lang. Demo kasi nila yan eh. Tawagin ko lang yung ahente. Kuya, soli ko na. Soli.
Tawagin ko si Daniel. Okay ka na? Sige. Para din ako akayat. Bigay ko lang sa'yo sushi.